So, New Testament survey about the Gospel of Matthew. Good evening, mga kapatid natin sa Victory, sa MTP. So, we will be talking about this book, which is the first book sa New Testament. And yung background po nito, the special emphasis of Matthew is that Jesus is the Messiah. No? Sa iba naman, he is the coming king. No? Foretold by Old Testament prophets. He quotes from and refers to the Old Testament. Yung he dito referring to Matthew, no? Na he cites the Old Testament in order to prove or to strengthen his presentation that Jesus is indeed not an ordinary person, but he came, no, as fulfillment of the Old Testament, and again to support that Jesus is the Messiah. So though Matthew was not the first to be written, pag-uusapan natin next week yung Gospel of Mark. Yun po yung unang aklat or sabihin natin unang gospel, no, na naisulat. Dito po sinasabi, although it was not the first, referring to Matthew, it is placed first because of the relation to the Old Testament, no. Ang Gospel of Mark, meron din ito si Mark din ay nag-cite ng mga Old Testament passages. Pero si Matthew kasi ay hindi lang mas marami, kung hindi, meron pa siyang mga dagdag na paliwanag pa, no? Whenever he talks about the Old Testament and he interprets it from the light of the Lord Jesus Christ, no? It is agreed that the gospel was written shortly or soon after the destruction of Jerusalem in AD 70. So the grouping plan of Matthew is full of interest. His gospel would be used for the instruction of Jewish converts who would gather in study circles. Bakit ba importante pag pinag-uusapan? Kunyari si Lucas, sinasabi si Lucas daw ang mga mananampalataya na inabot ni Lucas ay mga hentil, no? At si Lucas ay isang hentil. Ngayon si Matthew naman ay tungkol sa mga Hudyo. Bakit mga Hudyong Kristiyano? So bakit ito importante? Again, two vantage points. One, ang mga Gentiles, wala naman silang nalalaman sa Old Testament. Okay? So it was not part of their tradition not until the 3rd at saka 4th century AD, kung saan naging state religion ang state religion ng Christianity. Maliit ang screen. Kuya Bermer, i-upload ko ito mamaya sa iyo sa YouTube. Yun mas mas makikita niyo na full screen. Thank you po. Thank you, Kuya Bermer. So the grouping plan, ayan. So kailangan po ay abutin sila in context, no? At yung mga needs nila. And then almost the entire substance of Mark's gospel is to be found in Matthew. The substance of 606 of Mark 661 is found. So the only omissions of any length, yan mapag-uusapan natin ito next meeting. So i-hold nyo muna kung meron kayong tanong dito. Next meeting na lang. So meron din mga genealogy or yung mga talaan ng salinlahe, no? Ewan ko kung magandang Tagalog translation yun ng genealogy. Question, which Jews would ask are answered in this gospel, such as, was Jesus of the lineage of David? Of course, the answer is yes. Did he uphold the law? Yes. Had he come to establish the kingdom? Yes. So, sa mga Gentile, hindi ganun ka-relevant ang question na yun. So, genealogies conserve a wide range of social functions, preserving tribal homogeneity or cohesion. Remember, within the tribe of Judah, or sabihin natin, there were 12 tribes, and then merong tribe of Judah, tapos pwede mo pa siyang i-grupo kasi yung tribe of Judah na galing doon sa lahi ni David, no? At si Joseph, as established sa genealogy, ay pinapakita ni Mateo, and even si Lucas doon sa kanyang genealogy, that Jesus was indeed, no,
coming from the Davidic line, which of course gives him the allows him as a potential candidate to become king of Judah. So does the text have only one meaning at all times, or is meaning time bounded, no? May mga talata sa Bible na nagsasabi na pwede natin ma-consider as yung meaning niya as all times, no? For example, you shall love the Lord your God with all your heart. So that automatically is puts us dun sa category na ano, no, absolute law, or yung meaning niya remains the same. Pero when we read the text, ay marami dito ay ano, no, time bounded sila. Ibig sabihin, nagbabago ang kahulugan, or necessary na magbago yung kahulugan kasi iba yung mga kaganapan. So context, ang idea, it refers to different times and situations. Tingnan nyo ito mga kapatid, mga minamahal. No? A first century reading, the church composed mainly of Jewish Christians, no? And then yung susunod, a second century during the time of persecution. Yung una na isulat yung aklat ng Mateo, no? Ang aklat ng Mateo, meron siyang interpretation na mabagay na aangkop dun sa mga kanyang mga tagapakinig, no? Pero nang pagdating ng persecution, kung saan wala na yung mga alagad, wala na yung mga disciples ni Jesus dahil sa panahon at na martir na sila, no? Magbabago ang tingin nila, no? Kasi ang mga persecuted believers ay ano, no, pinagkukunan nila ng pag-asa yung ano, yung mga talata. And then yung third century ganon din. And then yung bago nagkaroon ng Reformation, and then after the Reformation. Mga kapatid, I want to begin with the end, no? Sabi sa Great Commission o sa makita natin sa Matthew 28, go therefore and make disciples of all nations, no? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Notice, ang pinag-uusapan dito ay teaching. Diba? Klaro sa atin yung make disciples. Pero ang part of making disciples is that we should baptize people, and then we should also, of course, baptize people according to the triune God, no? And then yung observe yung mga teachings. But what do we see in our discipleship courses? I hope hindi ito sa Victory, no? What books in the Bible are often the basis for training? Aren't most of our discipleship materials based from Paul's writings? At ganun din when you explore systematic theology. Emphasize, and instead teaching them to observe all that I have commanded you. Nakaano tayo, parang bang hina-highlight natin itong clause na ito, no? But of course, what does Jesus refer to as teachings that all He commanded to us, di ba? Ano kaya yon? And that, going back, for example, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. So, ano bang kinalaman dito dun sa Great Commission, di ba? Anong kinalaman nito dun sa paghayo at pagtuturo ng lahat ng itinuro, lahat ng sinabi ni Jesus sa mga alagad, no? Something that we can be busy serving the kingdom but not, or less emphasize the king. Kasi iisipin mo, i-apply ko itong seek first the kingdom of God and His righteousness, no? So in a way, titimbangin natin baka naman ang masyado tayo na focus sa paglilingkod. Pero hindi natin na emphasize yung si Jesus mismo na siya yung dapat paglingkuran. No? Naka-focus tayo masyado doon sa activities, doon sa dami ng responsibilities natin sa church. At when we say busy serving the kingdom, no, meron dito mga areas na nane-neglect natin yung prayer, yung personal reading ng scripture,
o kaya naman yung even yung spiritual disciplines kagaya ng prayer and fasting, or again siyempre yung keeping the Sabbath holy. At karamihan sa atin dito ay naglilingkod at pagdating ng araw ng linggo ay ano 'no, lalo na yung kagaya nito oras na pagod na tayo, 'no, pagod na tayo. So ayun na lang, somehow just to ano 'no, yung mapag-isipan natin, nababalance ba natin 'tong areas na 'to? Something that we can separate righteousness from serving for the kingdom. At ito, this is another issue. Na minsan when we focus too much on what we call ministry and doing things for God and doing the works of God, no? Ah, hindi ito sapat na license, no? Para sa atin na i-neglect natin yung respect sa kapwa, 'di ba? O kaya naman yung pag-iingat natin sa sinasabi, o kaya naman yung pagke-care natin, yung pagbibigay natin ng panahon doon sa mga hindi nga nabibigyan ng panahon. So we can see, ano talaga 'no, it really takes a lot of skill and training 'no, para ma maintindihan natin yung ano 'no, yung seeking the kingdom of God at saka yung righteousness 'no. And then something that the result of service is prosperity. Okay. 'Di ba kasi all these things will be added to you. Hayaan natin na si Jesus mismo yung magpala sa atin, 'di ba? If nakita ni Lord that we are doing it right, ginagawa natin yung tamang paglilingkod, no? Wag nating habulin na, maglilingkod ako kasi gusto ko yumaman. So again, that is um, hindi natin, or sabihin natin masyado tayo naka-focus dun sa ano 'no, sa resulta rather dun sa malinaw na pinapagawa ng ating Panginoon. And then another example, sa 27:21, the governor again said to them, referring to Pontius Pilate, "Which of the two do you want me to release for you?" They said, "Si Barabbas." Pilate said to them, "Then what shall I do with Jesus who is called Christ?" And they all said, "Let him be crucified." And he said, what evil has he done? But they shouted all the more, "Let him be crucified." So when Pilate saw that he was gaining nothing, but rather that the riot was beginning, I took water, washed his hands before the crowd, saying, "I am innocent of this man's blood. See to it yourselves." And all the people answered, "This blood be on us and our children." Unlike, sa isipan natin, underline natin yung verse 25, no? Kasi dito sa text na to, sino ba tong all people? When say all people, isipin mo agad yung mga Hudyo. Now, yung mga Hudyo at saka yung all people by equivalence, no? Are they equivalents? Is this equal? Kasi pag sinabi natin equivalent, nagre-representa siya na lahat ng Hudyo pala ang naging cause kaya nagpapatay. Kaya namatay si Jesus. Or can we just say that all people here represent a grupo lang, no? Isang grupo na kumakampi doon sa panig ng mga ano, kumakampi sa panig ng mga chief priests, no? Yung mga Pharisees, mga chief priests at saka mga scribes, no? So yung all people, no? Somehow binibigyan ko kayo ng idea kasi karaniwan ang understanding dito ay all the people, so lahat ng Hudyo raw, no? Nalilimutan natin na yung unang mga Kristiyano po ay mga Hudyo, no? Yung mga unang naging apostles ay Hudyo. At yung ministry ni Jesus ay naging laganap sa Galilea, no? When you look at the ministry of Jesus, sa Galilee ay maraming mga naniwala kay Jesus. Yes, there were some who rejected him, that's true. Pero to say, ayan, nagbibigay ako ng example sa inyo, when we read all the people, baka naman hindi naman yung tungkol kay ano, kay Jesus, no. Ito medyo i-skip ko na lang to, no. So, paano ba yung next? Expect na to. Ayan, anti-Semitism. Isang approach ito when binabasa yung Gospel of Matthew is baka yung reader, sinasabi ko lang naman yung baka, no? Baka yung reader ay anti-Jew, no? Anti-Jew or yung mga
people sa Israel nga natin sa panahon natin ngayon, no? Ano po ba yung anti-Semitism? At bakit ba natin ito pinag-aaralan when we're talking about studying a survey about the Gospel of Matthew, no? It is a denigration of Jews, a deep-seated disdain for Jews. So we could call it ano, racial discrimination of Jews, no? And Judaism based in Christian beliefs, passion plays which were becoming more commonplace in the era, intensified anti-Jewish attitudes often portray Jews as evil at the very core of their being, often linking them with Satan. For example, the later writings of Martin Luther on the Jews certainly leave the distinct impression of them as a demonic and depraved people. Pero again, that is not Martin Luther at hindi tayo yon, no? Kasama merong ganoong way. At gusto kong liwanagin, mga kapatid na minamahal, mga kapatid. Pagbabasahin po natin yung aklat ng ano, hindi, yung New Testament from its entirety, sana po alisin natin yung perspective na ano, na hindi minamahal ng Diyos yung mga Hudyo, no? So, let God be God. Kasi yung kaligtasan ng mga Hudyo, hindi naman tayo magliligtas sa ano eh, sa mga Hudyo eh. So, let God be God. Let God do His part, no? At yung ano, no? At kung pag ano, naalala ko yung sinabi ni Paul doon sa Romans, no? Na it is up to ano, no? Yung up to the Lord Jesus na na ano, no? Itong Hudyo, mga Hudyo ay dahil sa pagtupad ng pangako ni Yahweh kay Abraham, di ba? Kay Yahweh kay Abraham ay pwede niya pa ring ano, no? Pwede niya pa ring pairalin ng kanyang biyaya sa mga Hudyo, no? So siguro pwede ko nang skip ito, no? Israel and the Philippines. Maganda ito, no? Maganda ma-remind tayo ng kasaysayan. Na during the time of President Manuel Quezon, which is the Commonwealth era, that includes yung time during the Second World War, no? Maraming mga Hudyo, no? Or sabihin natin, may community of Jews na nagpunta sa Pilipinas, no? Para sila ay mag-asylum, para matakasan nila yung persecution na nangyayari sa Europe, no? This was after more than 1,000 people had rallied in Manila protesting the Nazi government's treatment of the Jews. Ironically, while an anti-Semitic State Department was barring Jews from entering the US, no? Mayroong isang grupo ng mga Americans, no? Hindi natin pwedeng lahatin, ano? May mga Americans na ayaw nilang pumasok yung mga Hudyo sa United States, no? Ang Philippines po ay nag-open para sa kanila, no? So the Philippines allowed them to stay, no? Maging tahanan in order for them to become safe, no? And on January 2, 1942, the Japanese entered Manila, largely unaffected by German anti-Semitism. Itong mga Japanese na to, wala naman silang ang tawag mo rito, discrimination against Jews, no? At ang tingin pa nga nila sa mga Jews na mayroong mga German passport ay mga kaibigan, mga kakampi nila ito. Kaya naman, itong mga Hudyo sa Pilipinas, during the time of the Japanese occupation, ay sila po ay naingatan po yung buhay nila rito sa Pilipinas. Kaya natin binabanggit ito, no? Yung kasaysayan din pinapakita at pinapaalalahanan tayo yung participation natin, no? Yung participation ng ating bayan, no? Kahit wala man tayo nung time na yon, ay pinapakita na ang mga Pilipino ay mababait, no? Mababait sa bayan ng mga Hudyo na siyang pinagmulan ng lahi ni ni Jesus, no? Medyo pwedeng i-skip ko na ito. So, is it right to put the blame on the Jews that because of their unbelief, the Jews put Jesus to death? Yes and no, ha? Yes and no. Yung put the blame, yes. Yung mga Hudyo nung time na yon, na kumakampi sa mga Pharisees at saka mga chief priests, okay? Pero hindi lahat ng Hudyo, wag nating lahatin. Kasi marami mga
unang mga Kristiyano, even sa Roman Empire, mga iba-ibang lugar, na pag ang mga Hudyo, kagaya ng missionary journeys ni Paul, pag nakapunta si Pablo sa isang sinagoga at nakapag-minister, may mga Hudyo ron na alam nila yung Bible. Again, that's referring to the Septuagint, the Old Testament. Alam nila yung Bible. Ito ngayon mga Hudyo na to, Jewish Christians na to, natutulungan para lumaganap yung yung Great Commission. Kasi si Pablo ay nagmo-move siya from one place to another, di ba? At dahil may mga Jewish Christians doon na nakikilala si Jesus, no? Namumultiply ngayon nila ang kanyang sarili. But of course, pagdating ng 3rd and 4th century, eh, naging minority talaga ang mga Jewish Christians at naging karoon ng overwhelming number ang mga Gentile Christians sa mga mananampalataya na hindi Hudyo. Kaya naman, because of their unbelief, God did reject the Jews as the people of God. Yes and no? Kasi yung bang Israel sa time natin ngayon, sila pa rin ba yung tinutukoy na na people of God, no? Huwag nating kakalimutan na may sinabi si Apostol Pablo sa letter to the Romans, no? Na ang mga taong sumampalataya kay Jesus ay nagiging kabahagi sa mga kakaapu-apuan ni Abraham, 'di ba? Nagiging bahagi mga kaapu-apuan ni Abraham. So tayo 'yon, mga kapatid, no? In some degrees, yung mga Hudyo na kumilala kay Jesus, no? So wag natin summarily i-dismiss or to throw away na tuluyan na ni-reject or inalis, no? Inalis ng Diyos ang pagiging bayan ng Diyos, itong Israel. Let God be God. Hayaan natin ang Diyos ang mag-decide dito sa area na to. Siguro ito, things to talk about, no? So, example, yung Matthew 16:15 to 19. He said to them, no, si Jesus said dun sa mga alagad, "But who do you say that I am?" Then Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound on heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." However, pag titingnan natin ito, no? Si Peter lang ba ang nire-refer dito? O si Peter as a representative of the apostles? So, how do we interpret the rock, no? Rock on verse 18. Balikan natin 'yon, no? And on this rock, 'di ba, I will build my church. Verse 18, the central part of the verse, no? So ano ba yung rock na 'yon? So take note kasi ito pinapakita ko sa inyo, there are different books available to us, no? At itong mga books na to, mabibili natin sa ayun nga, mga Christian bookstores. And they would be giving suggestions of how this is to be interpreted, okay? For example, si Myron Oxberger, this confession, yung rock, no? No? Ang para kay Myron Oxberger, the rock represents yung confession, yung pagpapayag ni Pedro, di ba? Yung pagpapayag ni Pedro, the interpretation of the kingdom of God is committed to such people. So, pwede natin sabihin, para kay Myron Oxberger, si Peter ay nagpahayag or nag-confess. At tayo rin bilang mga mananampalataya, no, ni Jesus, mga tagasunod niya, tayo rin ay nag-confess, tayo rin ay nagpahayag na si Jesus ang ang Panginoon at tagapagligtas. Kaya naman, yung tinutukoy na rock na ito, yung ating kapahayagan. Okay? Pero meron pang ibang ways to interpret.
Itong verse 18. Tingnan natin. Si Tertullian, during the 2nd century, ang paniwala niya, no? The Lord left the keys to it to Peter here and through him to the church, which keys everyone will carry with him if he has been questioned and made confession. Para kay Tertullian, si Peter ito, okay? Si Peter, yung rock na yon ay si Peter. At pagdating sa time ni Cyprian, 3rd century, which is 100 or close to the years ni Tertullian, they who have departed from the church do not allow the church to recall and bring back the lapse. There is one God and one Christ and one church and one chair, okay? One chair founded by the voice of the Lord on the rock. Another altar cannot be set up, nor a new priesthood made. Besides the one altar and the one priesthood, whoever gathers elsewhere scatters. So nakapokus. Itong si Cyprian, he prepares the way para doon sa interpretation na si Peter yung Pope. No, yung Pope. So, here, si John Chrysostom, ito na nga. He called Peter the leader of the choir, the mouth of all the apostles, the head of the tribe, the ruler of the whole world, the foundation of the church, the ardent lover of Christ. Notice, si John Chrysostom, para sa kanya, yung rock ay si Peter. Okay? And now we go on to Pope Leo I sa 5th century. Leo I identified with the authority bestowed on Peter. No? Teka lang. With the authority bestowed on Peter as Bishop of Rome. Siya rin yun eh. Di ba? Si Pope Leo, siya rin yun. So, dito nagsimula 5th century na ginamit ni Pope Leo itong text na to bilang Bishop of Rome to say na siya ang most important, no? At siya yung nagre-represent nun. At ayun nga, therefore, this is commended to Peter separately because all the rulers of the church are invested with the figure of Peter. So then in Peter, the strength of all is fortified and the help of divine grace is ordered. That the stability which through Christ is given to Peter, through Peter is conveyed to the apostles. Kaya naman, si Pope Leo, according to his claim, no? Siya yung lumalabas na representative ni Peter. At si Peter, yun nga, yung I will build my church. No? He said to them, balikan natin yung passage. But who do you say that I am? Simon Peter said, you are. And Jesus answered him, blessed are you. And then flesh and blood does not reveal this to you. And I tell you, you are Peter, you Petros, and on this rock, Petra. Yung Greek, no? I will build my church and the gates of Hades. Hell shall not prevail against it. I will give you the kingdom. So, makita natin, these are interpretations ng ilang sa sa particular passage na to. No? Who was the better interpretation, di ba? Yung kay Tertullian na leading na si at kay John Chrysostom na hindi yon na ito lang ay tungkol kay Peter na as the sabihin natin the leader of the 12, no? Na kung saan dahil sa kanyang efforts ay nagkaroon na yun nga, he is the rock, no? That upon the Lord Jesus Christ will build this church. O yung sinabi ni Myron Augsburger a while ago, yung doon sa opening ko ng interpretation ng Matthew 16. Or si Pope Leo. Diba? Si Pope Leo nga ba yun? Na naging a bishop at sinasabi niya sa sarili niya. Now, magkaroon tayo ng fresh reading or sabihin natin, meron pa bang ibang interpretation? Magandang tanong, di ba? Meron pa bang ibang interpretation on looking at Matthew 16? Ito galing kay RBG Tasker. Jesus therefore pronounced him highly favored, addressed him directly as Peter, the man of rock, and made it clear that the faith that was expressed by him. No? Again, yung faith, no? So para kay RBG Tasker, yung faith na in-express ni Apostol Pedro magiging pundasyon, ano? Magiging pundasyon ng pagtatayo ng kanyang iglesia, yung iglesia ng ating Panginoong Hesus, no? The Church of the Living God which the forces of death would never be able to overcome.
At in a way, very very interesting yung ano, yung gawa ang gawa ng Holy Spirit, no, para doon sa mga believers ng unang panahon, ano, na pag nagpahayag sila, kahit sila ay pinipersecute na, no, kahit sila ay pinapako sa krus, kahit pinapakain sa leon, hindi nila dininay si Jesus, no. Mas pinili nila si Jesus, no. So in a way, it proves somehow yung example na kahit yung forces of death, no, kahit yung threat ng kamatayan, no, ay hindi naging hindi pinili nitong mga mananampalataya na to. Kung hindi pinili nila si Jesus, no, yung kanilang kapahayagan, no, at yun ang pinapakita sila ay mananagumpay, no, kahit sa pagharap ng kamatayan. Within that church, Peter would have a unique part to play in the early critical days of history. He would possess the power of binding and loosing. His decisions would carry a divine sanction. So, ako nagagandahan ako sa presentation nito kasi napagsama ni RBG Tasker yung pagpresenta kay Apostol Pedro, which is medyo iwasan natin na ito ay leading dun sa interpretation ni Pope Leo na siya yung Pope, no? Or the Bishop of Rome will reign supreme, no, over the Roman Catholic Church during his time. And yung ano, no, yung reality ng pagpapahayag, no, na nabasa natin kay Myron Ausberger. So, mga kapatid, what am I trying to show to you here, no? Makita natin that yung ano, no, yung pagkaunawa, no, tungkol sa pagbabasa ng ano, no, ng Bible, or what we call particularly the Gospel of Matthew, no. Marami siyang ways, at siguro habang nagbabasa kayo diyan, meron din kayong pinanigan at some degree, or kaya naman tinitimbang niyo. Pero I want to talk about ano, no, yung we are here given in a position, no. We are blessed kayo, no. Ayoko hindi kayo para i-flatter o bulahin kayo. Rather, na malaking bagay sa atin na ano, no, na nag-aaral tayo ng ano, New Testament survey. Na-explore natin yung ano, no, yung Gospel of Matthew, at na tayo ay nakakapag-interpret, pero nakikita natin ang dami palang interpretasyon, no. Marami para na paraan ng pagtingin sa ano, no, sa mabuting balita, at at yung mga paliwanag din ng mga Bible scholar, parang convincing din at some degree, no. Kaya tayo, we are sometimes na ano tayo, no, na we are ano, no, yung loss of words, no. Dahil masyadong maganda yung interpretation, yung pala meron pa palang mas maliwanag na interpretation. Kaya binabanggit ko, mga kapatid, mga minamahal, yung kahalagahan ng ano, yung kahalagahan ng meron tayong community of believers na nag-uusap-usap, okay? Nag-uusap-usap nang sa gayon ay natutulungan tayo ng ano, no, ng Panginoon, ano, para masuri yung kalooban niya, kasi yun naman pinakamahalaga eh. Hindi para magpagalingan kung hindi makita natin yung kalooban ng ating Panginoon. Now I'll be moving to a text here na ano, na nawa ito po ano, yes, thank you sis ano, no, sis Sandy, thank you. Ito ay gusto kong pansinin nito kasi naalala niyo dito sa lesson ko dito sa Matthew, I began with the end, di ba? Nagsimula ako doon sa dulo. Di ba? Na go and make disciples, teaching them everything. And somehow, I'm opening you to text in order for us to remind na bakit hindi natin basahin yung Gospel of Matthew? At gamitin natin yung Gospel of Matthew as a discipleship material, okay? Kasi kung titingnan natin yung ending tapos hindi natin titingnan yung ano, hindi natin titingnan yung contents, no? So medyo again, we want to follow the footsteps of the Lord, pero baka na-defeat natin yung purpose by ignoring the Gospel of Matthew. And somehow, ano yun, glory to God, ang dissertation ko po ay nakafocus sa Gospel of Matthew. Kaya naman, in a way,
Ako ay panalangin ko sa puso ko na ano, gamitin natin for discipleship ang ano, ang Gospel of Matthew. Pero dahil ito ay 28 chapters, no, so it will somehow take some ano, no, yung dagdag na sipag para i-prepare lesson. Pero okay, here, Matthew 18:15 to 18, ano, no, basahin ko po. So if your brother sins against you, pati sister, no, kasi wag tayong nakapokus lang dun sa ano, no, sa mga kalalakihan. Go and tell him his fault between you and him alone. Sabihin daw sa kanya, if he listens to you or he or she, he listens to you, you have gained your brother or sister. Yan. Pag nakinig, settled na, tapos na yung problema. But if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of 2 or 3 witnesses. Verse 15 muna tayo, verse 15. Stop tayo doon. Kung sa verse 15, nasolve na yung problem, kinausap mo, nasolve na yung problem, nakinig siya, nakita niya, oo nga, ate o kaya kuya, mali ginawa ko, hindi ko na to ulitin, at nag-agree na. Tapos na yung usapan, di ba? Tapos na. Pero kung hindi nakinig, dito nang kakailanganin na ano, baka hindi, baka kung hindi nakikinig sa akin, baka sa iba makinig. Okay, baka sa iba makinig. Verse 17, but if he or she refuses to listen to them, tell it to the church. Ayan. So, ayaw makinig sa dalawa, ayaw makinig sa tatlo. No? Eh, baka sa church. And then, before we go on, sa verse 16, ito po ay galing sa Deuteronomy. Yung kahalagahan po ng 2 witnesses, no? At somehow, kasi pag meron dalawang nagsalita sa ngalan ni Jesus, yun daw ay totoo, may katotohanan. Dalawang nagpapatotoo. Unfortunately, ang rule na to ginamit din laban kay Jesus during the trial, no? Na merong mga bulang saksi, no, nagsasabi. At para pilitin nga na si Jesus ay nagkamali. Hindi nga lang sila kinampihan ng ano, no, ng gobernador, no, ni Poncio Pilato. Dahil hindi nila makuha si Poncio Pilato, tinakot ngayon nila si Poncio Pilato na isusumbong daw siya sa ano, isusumbong daw siya sa emperador, no. So anyway, going back do sa 2 or 3, naalala rin natin yung text na sinasabi, whether 2 or 3 are gathered together in my name, I am in their midst. No? So yung meron ditong concept sa panalangin, meron ditong concept sa decision making, no? So hindi pa pwedeng mag-decision ka on your own. Parang ganon. If you're talking about the church, kailangan meron kang kapanig na nag-agree sa iyo. But again, going back, kung hindi makinig, no, yung isang kapatid na ano, no, di ibabanggit na ito sa church. Pero there are different ways of interpreting verse 17. Kasi sasabihin nila, ano ba ito, pastor? Public confession ba ito para isumbong sa church? Mamaya po natin i-handle kung papunta ba ito sa public confession, no? And if he refuses to listen even to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. And again, tingnan niyo yung consequence. Na pag hindi ba siya nakinig sa first level, kinausap mo, ayaw makinig. And then the second is, humingi ka ng kapatid na leader sa church, at tinanong mo, pwede ba samahan natin si ganito kasi ayaw makinig sa akin. At hindi pa rin siya nakinig. Tapos, kinausap na ng church, hindi pa rin nakinig. Dapat ba siya talaga natin ituring bilang Gentile or a tax collector? Bago natin sagutin yung yes na yun, kasi pwede nyo sabihin, pastor, ayan na nga, nakalagay na dyan. Bakit hindi mo pa susundin? Ang sa akin lamang, bakit hindi mo natin pag-isipan yung timbang, no, bago nating sagutin? Kasi mayroong mga interpreters ng Bible na ang gusto-gusto nilang ano, no, sabihin natin, i-isolate, no, yung mga gumagawa ng ano, no, ng pagkakamali ng ganyan, ano. And then verse 18, truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Dito naman sa verse 18, naalala din natin yung sinabi kay Peter, no? Na whatever you loose on earth, you loose on earth shall be loosed in heaven, ganun din. So somehow yung authority has something to do with this. Not only to set aside sa panalangin natin, no? Sa prayers natin sa Ama namin, gawin, sundin ang loob mo dito sa lupa, gaya sa langit. So, okay?
gaya sa dito sa lupa, gaya sa langit, tapos ito yung nilulus natin. So we are here talking about the sense of yung authority. So how is this passage often used? No? At kayo naman ay mga naglilingkod, hindi na kayo magugulat. Most scholars recognize that this passage applies to church discipline. May mga mga New Testament interpreter, sabi ni Kuhlman, ni Fuller noong 1971, maging si Craig Keener, no? Na ito raw ay ginagamit sa church. Ano pa? What is assumed from the passage? There is an offender. There are leaders and there is a gathering of believers, di ba? Merong offender, merong leader na kumausap sa kanya, meron ding grupo ng mga leaders na nakiusap, and then there is a gathering. No. What does verse 12 to 14 say? Kasi tingnan niyo yung nakalagay sa heading, di ba? Matthew 18:15 to 18. Pero ano ba sinabi ng 12? Okay? Ano ba sinabi ng verse 12? Yung naunang passage. No? Basahin ko na, no? Verse 12. Sa verse 12 to 14, ang sinabi, kayo naman may mga Bibles din dyan, ano? Okay. What do you think? If a man has 100 sheep and one of them has gone astray, does he not leave the 99 on the mountains and go in search of the one that went astray? And if he finds it, truly I say to you, he rejoices over it more than over the 99 that never went astray. So it is not the will of my Father who is in heaven that one of these little ones should perish. Okay? Yun yung sinasabi ng 12 to 14. Ano naman sinabi ng 21? Sa 21, sabi dito, then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me? And I forgive him as many as 7 times? No? Sa text na to, lumalabas si Pedro, nakukulitan na siya, no? Tinatanong na kay Jesus, no? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. No? 77 times. At therefore, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts. Siguro pwede ko nang skip ito. So, how do we interpret, no? How do we interpret the passage in line with Matthew 22, 26 to 39, referring to the great commandment? Love God and then love your neighbor. No? So kung going back, ang Matthew 18 ay ginagamit for church discipline, how about yung sinasabi dito sa context ng Matthew 18? Again mga kapatid, mga minamahal, no? Gusto natin interpret yung passage doon sa konteksto niya. And when you say interpret natin sa konteksto niya, magkakaroon tayo ng dagdag na pagbabasa doon sa doon sa kinabubuan ng Matthew 18, no? Rather than taking yung passage away. And then sasabihin natin, ito ginagamit ito at we tried, ginamit na natin yung yung first at saka yung second level, 'di ba? Bahala na siya sa buhay niya. Pero pag titingnan mo yung 12 to 14 at saka 21 to 22 na nakakapaloob dito sa chapter 18 na to na 15 to 18, hindi ba dapat nakakatulong siya to interpret or natutulungan siya to understand yung term na to? And when you go back do sa Matthew 22, di ba? See the use of neighbor, di ba? Yung gamit ng neighbor, hindi lang ito kapitbahay, siguro mas nagagamit na translation na Tagalog. Yung salitang kapwa, no? See the use of neighbor, yung kapwa sa Matthew 5:43, maging doon sa Matthew 19:19. No? Yung pagpapahalaga sa kapwa. At when you say kapwa, no, hindi rin naman ito ligtas no? Hindi rin naman ito perfecto You and I, we are sinners at we are not perfect. So we are kapwa. Tayo nagkakamali, sila nagkakamali. It just happen lang may mga pagkakamali na masayag, di ba? But again,
ina-urge natin, tinitingnan natin paano ba natin ma-apply yung discipleship, no? When we talk about these passages. For example, Matthew 18:15-18. During the 3rd to 4th centuries, the church, Christianity became a state religion, no? Pero during the 1st century, they were small gatherings in house churches. At pag sinabi nating small gatherings, no? Ano sila? Parang yung yung kalalagayan ng Imos. Way back siguro ng mga 90s, no? Nung dumating kami ng Dasmariñas 1990. At ang isang observation namin doon, yung mga naninirahan sa siguro we could also speak doon sa BCC sa main. Na kung saan marami dito sa ating mga kapatid sa main, mga magkakamag-anak. Okay? No? So yung idea, they were small gatherings. Kaya naman yung dynamics ng pinag-uusapan nila to handle pag mayroong mga error. Pag mayroong gumawa ng pagkakamali, maraming family members nila nadadamay or relatives, no? At siguro kung ilalagay natin sa time natin ngayon, pastor, madali lang 'yan. Pag ayaw ng pamilya namin, alis kami diyan, 'di ba? Alis kami, lipat kami kasi marami naman pwedeng lipatan, no? To the left, 'di ba? To the left, to the left. Nung unang panahon, sila 'yon. At ang lumalabas, yung small gatherings na to, puro magkakamag-anak at merong isang Kristiyano na gumagawa ng mali, no? Nadadamay yung buong family at nagiging cause yun ng kahihiyan doon sa mga Gentile, sa mga di mananampalataya. Okay? So makita natin, ang layo ng talon. The 3rd to the 4th centuries, parang ginagamit nila itong Matthew 18-15 in order, pag-uusapan nila, ayaw ko dyan sa taong yan. O sige, gawin natin. Ano na lang, tanggalin na lang natin yan kasi hindi sumusunod, di ba? Ayaw magpasakop sa atin. Pero during the 1st century, palagi ko yung dynamics ng application natin yan, hindi ganun kadali, no? And so, how does the situations of the church, di ba, affect interpretation? Malaki. Malaki ang nito, malaki ang epekto nito. At may mga kilala akong mga pastor na pag na-undergo sila sa discipline or sabihin natin nakagawa sila ng pagkakamali na medyo naapektuhan yung mga kamag-anak nila within the local church na ito. Nakakalungkot kasi tumitigil sa ministry, no? Hindi na nakakapagpatuloy. So parang dala-dala niya na yung label na dati akong pastor pero nagkamali. Nakaharap siya na, no? Ano po ba kayo? Parang pag magsalita po kayo, magaling po kayo sa Bible, di ba? Pastor po ba kayo? Oo noon, pero tinanggal ako sa simbahan dahil sa pagkakamali. So parang yung idea, nakapaloob na lang doon, yung nakagawa ng mali, dala-dala niya na lang sa likod niya na nagkamali ako, no? Pero again, do you think the passage can be interpreted, no? For punishing believers? Yung in a way lang, paano natin titingnan yung yung passage, no? So, yan. Magkaroon tayo ng time for reflection para sa ganitong So, how is the church today reaching out to believers, no, who fall down? Kasi, Matthew 18:15, may nagkamali. However, yung context niya sinasabi, napapagitnaan siya yung talinaga doon sa 99 sheep, di ba? Na merong isang, actually, mas nakafocus doon sa nag-iisang tupa, no? At rather than judging that tupa na yon, maaring may pinagdadaanan siya ng ganyan na nadamay pati yung kanyang decision making, di ba? Pero can we identify with them? Ang magandang tanong, can we identify doon sa mga mananampalataya who fall down? Kasi pag hindi tayo nakaranas ng nang sabihin natin ng pagkakamali, parang ang hirap na mag-sympathize or mahirap na isipin natin ano bang kalagayan niya, di ba? So can we identify with them? Ano pa?
How many church members were actually restored from sin, di ba? As compared to those who left. So, nabibigyan ba natin ito ng pansin, di ba? Are we, hindi ba, siguro yung pupunta doon sa time for reflection, hindi ba ang gustong ipahiwatig ng Matthew 18, itulungan natin ma-restore? Ma-restore. So, the passage is about helping people or fellow brothers and sisters restore themselves. Pero again, that is also with the cooperation. With the cooperation dun sa nakagawa ng mali. Diba? Rather than yung lahat ng sisi ilagay sa kanya. Nandun din naman yung dapat, nandun din yung cooperation na nito, yung sincere desire na ng tao na nagpapayag siya na yes, mali ang ginawa ko. Gusto kong gawin na yung tama, no, mula ngayon, 'di ba? How can we instruct our church deacons and elders, no, on the treatment of our members? No? So this is again a way to to help us have a perspective itong Matthew 15 to 18. How can we instruct our church deacons and elders on the treatment of our members? Do we carry them back? Yung sinama ko na yung earlier passages, no? Dinadala ba natin sila, no, ng tupa, no, sa ating likuran? That was lost, no? Eto, medyo iwas tayo sa usapang tupa. No, nagkaroon kami ng aso, si Pachi, no, si Pachi. No, andun kami sa Camellia. Ang problema parang nalason yata si Pachi. Wala talagang lakas si Pachi, no. Dadalhin ko siya sa veterinarian. So, naranasan ko dito na dalhin ko siya sa likod, literally, kasi yung bang nagmamadali ako naghahanap ako ng doon ng padyak no. So alam ko, yes, sasabihin niyo, Pastor, aso naman yan Yes, pero binabanggit ko dito na yung sheep, yung tupa, mas mabigat yon kaysa doon sa aso namin anyway. Ang dito, yung picture nito, yung pagdadala dito sa tupa na nagkamali. Pero again, si Sandy, nung gabing din yun, siya nalason si Pachi, namatay din So, mga sad pet stories, no? Pero do we carry, ayun nga, kailangan magkaroon tayo ng consideration. Maraming mga nangyari in the past, wag na nating balikan yung nakaraan. Focus tayo doon sa learning that yung challenge na pinapaabot ng talata. Wag sana ako kung hindi yung sinasabi ng talata sa atin kasi mga nangyayari talaga to sa sa buhay natin. At ako, ang dami kong wala pa ako sa CBAP. Marami na ako na mga nakitang ganito ng mga napag-uusapan. To the point na there are pastors na wala talagang pakialam, bahala siya sa buhay niya. Mabuti nga umalis yan dito. May mga ganung attitude. Ako, siyempre, bilang batang pastor, nagugulat ako bakit ganun siya, no? Bakit ganun? Pero, again, wala na tayong magagawa sa mga ang magagawa natin, sa past, nakaraan natin, tapos na yun Ang pwede natin may magagawa tayo doon sa future, kung paano natin itingnan itong passage na to as may kinalaman sa discipleship. So again, nakuha niyo na siguro yung nakuha niyo na siguro yung isang point na gusto kong ipahiwatig. Itong Matthew 18:15 to 18. Tingnan natin ito from a perspective of restoration. So yung sinabi, yung una, lapit ka, sabi, kung ikaw nakita mo, balikan ko yung text na para no. Yan. Kung nakita mo, sabihin mo sa kanya, Brad, gusto kita, hindi ako natutuwa doon sa ginawa mo, gusto ko maitama mo yung buhay mo. Sasabihin, ayoko So, hingi ka ngayon ng tulong na, Brad, iwin naman natin si ganito, no? Gusto natin, maitama niya yung buhay niya. Lapit tayo. At yung pagdating ng verse 17, pag titingnan nyo, yung buong church na ang nakikiusap sa kanya. Okay?
yung buong church na nakikiusap sa kanya na kung pwede, itama niya ang kanyang pagkakamali, wag na siya magpatuloy sa ganung uri ng buhay. Pero again, yung gear natin at ewan ko kung magiging helpful to sa inyo in the future. Ang sinasabi ko lamang dito, masyado tayong, hindi lang ikaw at ako, hindi mga nakikinig dito. Very much dala-dala natin yung atmosphere ng yung tinatawag na the spirit of the Inquisition, ano? At ang Inquisition, ito yung Spanish Inquisition during sa Roman Catholic 16th century up to the 17th century, and later it was banned, no? Na kung saan ay meron silang means to really to use this passage in order to find fault at hindi lang find fault, to really punish. At sana balikan natin yung concept ng restoration, tsaka yung yung idea ng love for neighbor as ourselves, no? Kaya lang, sige. Meron tayong time to react, no? So, kung kayo po ay may mga tanong, isulat nyo lang po sa notes ninyo. No? So, the influence of Exodus and Deuteronomy. So, the Hebrew males were put to death, no? Yung yung cry at Bethlehem. Tapos, teka lang. Sorry. Ito ay hindi na kinalaman doon sa Matthew 18. Ang focus dito, yung influence ng Exodus and Deuteronomy sa Gospel of Matthew. Okay, sa Gospel of Matthew. At mapapansin natin yon siguro sa una, merong cry sa Bethlehem, di ba? Yung sa kapanganakan or sa chapter 2 na kung saan para sa iba sabi nila kapanganakan daw ni Jesus yon. Pero dito sa case na to na siguro bata na siya na mga 3 to 5 years old na siguro naglalakad na si Jesus by that time. Pero yung cry at Bethlehem ay yung impluwensya ng mga nangyari sa Exodus, no? Sa yung si Moses ay itinakas, di ba? Hindi na kailangan explain yon dahil pinagpapatay yung mga Hebrew males, no? And then kagaya ni Moses, si Jesus ay hindi namatay, no? Naligtas siya doon sa intention to kill the younglings, no? Tapos like Jacob, si Joseph and Mary, they fled to Egypt, no? Si Jacob, nung time na nagkaroon ng taggutom sa Canaan, nung sila ay naninirahan, sila ay nagpunta ng Egypt. At ganun din yung wisdom na nung sila ay binalaan kasi nung hinahanap ni Herod, no? At ano pa ba? Jesus was led into the desert. At sino bang maalala natin dito? Yung buong Israel nung lumabas from Egypt. At hindi lang yon, di ba? Yung mga Israelites spend their 40 years rather. Yung number na 40 ay carried, no? Carried over dito sa days na si Jesus was fasting. And there he was also tempted, no? Si Jesus was also tempted by the devil. But tingnan niyo yung pagkakaiba ng response, no? Si Jesus, he relied on the word of God. Pero itong mga Israelites na ito, they grumbled. At yung sinabi ni Jesus kay Satan, man does not live on bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. Galing po rin ito sa Deuteronomy, okay? Makikita natin ito sa Deuteronomy. No? At ano pa? He stayed 40 days, yon. In reference do sa 40 years na yung mga Israelita ay nagwander sa desert bago sila makarating sa promised land. Ano pa? Yan, man does not live on bread alone. Nasabi ko na ito, no? Ito maganda, Deuteronomy 18:15. Na si Yahweh, kinakausap si Moses as lawgiver and representative of the people of Israel, no? Sabi ni Yahweh, Deuteronomy 18:15, the Lord will raise a prophet like you, no? At gusto ko pong bigyan ng attention pagdating ng Matthew 21,
Sa Matthew 21, ito yung tinatawag na triumphal entry, no? Si Jesus ay nakasakay sa donkey at pumasok siya sa Jerusalem. Nung sumasalubong, may mga taong umaawit, Hosanna to the Son of David, blessed is he who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. And when he entered Jerusalem, the whole city was stirred up, saying, Who is this? And then verse 11, pakinggan niyo po to. And the crowd said, This is the prophet Jesus from Nazareth of Galilee. Again, this is the prophet Jesus from Nazareth of Galilee. Ang iba tinitingnan ito, nang mababang tingin, sabi, itong mga taong ito, akala lang propeta si Jesus. Pero hindi kaya. Yung sinabi sa Matthew 20:21, ay nagre-refer dito sa Deuteronomy 18 to 15 as a fulfillment na the Lord will raise a prophet like you. At Jesus yon. Okay? However, there is an Old Testament, excuse me, malapit na yung time ko, no? There is an Old Testament fulfillment na nagsasabi that the Lord will raise a prophet, at ito rin sa Old Testament times, it refers to Elijah. Okay? At doon sa last time na napag-aralan, nagturo ako yun sa Old Testament survey, particular doon sa historical writings. Natalakay ko si Prophet Elijah sa discussion. And ano pa, verse na sa 9 point, the use of it is written. No? Si Jesus, ang ating Panginoon, paulit-ulit niya sinasabi, it is written. Reminds us of the two tablets of stone. At sino pa nga ba kung hindi si Yahweh mismo ang nagsulat doon sa tablet of stone na siyang dala-dala ni Moses. At siguro correction lamang. Hindi ito kagaya ng kunyari sa first stone tablet nakalagay dito 4 na commandments, tapos yung nakalagay yung from 5 to 10 doon sa kabila na stone tablet. Hindi po ganon. Kung hindi, parang sa atin ito po yung resibo na kung ano yung nakalagay sa first tablet, nakalagay doon yung 1 to 10, nakalagay din yung 1 to 10 doon sa kabila. Okay? Parang resibo. Yung 1 to 10 represents, ito yung kopya ni Yahweh. At yung 1 to 10, ito yung kopya ng bayan ng Israel. Diba? Kaya nga, nung nakita ni Moises yung golden cup na ginawa ni Aaron dahil na-pressure siya ng mga tao, anong ginawa ni Moises? Binasag niya, no? Binasag niya itong dalawang tablets na to represent na that is yung sa atin pinunit yung mga resibo, o kung babalikan mo yung may tawag mo dito, yung himagsikan, di ba? Punitin ng mga sedula, di ba? Punitin ng mga sedula, parang gano'n. And then 10, like in the Exodus, there is a mountain where the law was given. And Jesus preached a sermon on the mount, okay? Tapos, the 10 commandments, no? Ang 10 commandments ay nandun din sa Sermon of the Mount. Kaya, punong-puno tayo ng material, mga kapatid na minamahal na bumabalik sa no? Sa Exodus at saka Deuteronomy habang binabasa natin yung Gospel of Matthew. So assignment nyo po na mga kapatid, pagbabasahin nyo yung Gospel of Matthew at yung Bible nyo may mga maliliit na notes doon na nakalagay doon yung mga verses. Bakit hindi rin nating tingnan yung nakalagay sa Old Testament na sinasabi dito in reference doon sa mga nagaganap sa Matthew doon. So para magkaroon tayo ng mas mayaman na pagbasa. Summary, yes, thank you Sis Andy. Ang mga layunin ng pagbasa ng Gospel, una, pinapaliwanag nito bakit nawasak ang templo at ang Jerusalem. At ang isang kasagutan dito, yung rejection ng mga Hudyo. During his time, ay in a way, ay natalo or nawasak ang Jerusalem at saka yung temple. Pero naalala ko rin yung sinabi ni Jesus doon sa Samaritan woman at the well, no? Sa John chapter 4, na kung saan sinabi ni Jesus doon, ay sabi nung Samaritana, kaming mga, nung nalaman niya si Jesus ay isang Hudyo, kayong mga Hudyo, sa Jerusalem kayo sumasamba, pero kaming mga Samaritano, dito kami sa bundok na ito sumasamba. And then sinabi ni Jesus, darating panahon na hindi yung hindi na dito sa bundok na to sa
Jerusalem sasamba ang tao, kung hindi sasamba ang tao sa espiritu at katotohanan. At sinabi ito ni Jesus para tayo mapaisip tayo na ang Jerusalem, yung templo sa Jerusalem, meron ding symbolic na dahilan bakit nawasak ito, no? Nakakalungkot nga lang, we sympathize with the people who died, no, during the Jewish war and the destruction of the temple. But however, nawasak ang templo para sa atin dahil sa Great Commission, hindi tayo mapixated doon sa templo, kung hindi mag-focus tayo doon sa paglawak, yung paglaganap ng mabuting balita sa buong mundo, di ba? Kasi kung sa templo lamang, baka ang tendency ng tao, yung kagaya ng ginagawa ng Islam, na meron silang pilgrimage, pupunta sila doon, no? So magkakaroon sila ng special sense, no? Hindi, rather to deconstruct the concept na ang pagsamba, ang tunay na pagsamba ay kung saan kung saan tayo naroroon. Di ba po? Kung saan tayo naroroon. Kahit sa isang maliit na lugar, o kaya naman kung kayo ay sumasakay sa barko, di ba? Kahit doon sa barko, doon sa mga bansa na inyong napupuntahan, ay naroroon ang presensya ng Diyos. Ano pa? It explains the hostility between the Jews and Christian Jews, no? Yung concept. Kaya nga naisulat ang Gospel of Matthew kasi isang layunin nito para ma-evangelize, makilala ng mga Hudyo si Jesus sa pamamagitan ng Gospel of Matthew. And then it also proves the innocence of Jesus, no, on the accusations against him. Na pagdating doon sa final portions ng Gospel of Matthew, si Jesus po ay inosente, no? Siya po ay na pinolitika, pwedeng ganun sasabihin natin, pinolitika po siya. And it also legitimizes the followers of the way as a sect within Judaism, and it endorses the Christian mission to the Gentiles, no? Gusto ko pong magwakas, mga kapatid, mga minamahal, mga kasama, mga kamanggagawa. When we look at the Gospel of Matthew, how are you going to use the book for discipleship? Yan. So, maganda itong opening opportunity para sa atin na makita natin, ito bang ano, kasi sinabi nga naman sa Matthew 28, bakit hindi natin basahin yung Matthew 21 hanggang 27? At ang sa gayon, basahin natin ito from the lens of i-disciple natin ang ating mga kasama sa loob ng church, di ba? For training other believers. Kasi isa yun sa may important na issue. And then, what is your plan para sa pagdi-disciple ng mga mananampalataya using the Gospel of Matthew? Okay, so dito po nagwawakas ang aking slide. So na-open po tayo for question and answer. So, kaya meron kayong gusto niyo pong i-share ang inyo pong mga insights, no, dito sa ating napag-usapan. Sige po. Anyone po is welcome to raise your insights or even clarifications. And meron po tayong mga 14 minutes pa. Pastor, parang share ko lang. Parang naka-attend kasi ako sa MTP with Pastor Rene Chanco. So, isa daw po sa mga shinare niya po sa amin ay yung po, nung sinabi daw po ni Jesus na on this rock, I will build, hindi ko lang sa ulat. So, yun. So, parang nung sinabi ni Jesus na dito ko itatayo yung hindi ko alam yung term masyado. Nung sinabi niya daw yun, parang how sure daw are we na kay Peter lang siya nakikipag-usap si Jesus. Parang sinasabi ni Pastor Rene, it is also possible na he is also referring to the other disciples. Kung ipipicture mo siya, parang maaring hindi naman daw talaga kay Peter lang talaga. Maaring si Peter lang yung kausap, pero nung sinabi niyang I will build on this rock, parang ganun, is kausap niya rin yung ibang disciples. Parang shinare ko lang po kasi kayo po, ano pong sa palagay niyo po? Yes, Sis Andy, itong kay RBG Tasker, ito yung hina-highlight na yung
ipinayag ni Peter. Pero both, no? Kasi we cannot discount na no. Very important yung role ni Peter sa pag-establish ng church. Pero again, yung yung kapahayagan ni Peter. And you may be correct on that, no? I am not against it. I'm not saying it's wrong. Rather that na si Peter among the disciples, siya kasi yung pinakamatapang eh. At hindi dahil siya yung pinakamatapang, siya lang yung nauuna. At marahil yun din yung iniisip ng ibang mga alagad, di ba? Kaya yun yung in a way yung importante para sa atin, sa iyo at sa akin. Kasi yung ipinayag ni Apostol Pedro ay another way of saying na sana lahat ng mananampalataya ay ipapahayag din si Jesus bilang kanilang Panginoon, di ba? So, ganun yung pagsagot ko si Sandy doon sa observation. Thank you. Opo. Then pastor, parang na-realize ko lang din po the most possible reason kung bakit ang isang naglilingkod ay masasaglak sa isang kasalanan or tayo man ay nagkasala dahil tayo ay may naisip na hindi maganda sa ating kapwa. Parang ang reflection ko lang po doon, binabalik din ng Panginoon yung ibinibigay niya rin yung nararamdaman ng ibang tao na yun. Parang pinaparamdam din ng Diyos sa atin sa buhay natin na tayo man ay magiging katulad din nila in some way na kahit na sabihin natin na oo, malinis na ako, ganyan, ligtas na ako. Pero darating din yung point na kahit tayo na naglilingkod at full-time talaga sa church, na tayo ay babagsak din doon sa kasalanan na yun. Pero ang pinakamahalaga lang po talaga tingin ko doon ay yung point of view na the more tayo dapat aabot sa mga makasalanan, nandun yung passion. Kasi kung tayong mananampalataya, kinakaya nating ibangon dahil malalim yung pagkakilala natin sa Panginoong Hesus, lalo sa pag-aaral sa Biblia, sa simbahan, sa mga maturity class, mas lalo na po para sa mga unbeliever. And Oo. yun po yung glory ng Panginoon na may himala siyang iginagawa sa buhay natin. Parang ministry and serving physically is not the end part. Parang continuously, parang sabi nga, ewan ko, di ko sure kung sinong teacher namin, na parang sinasabi niya, yung ah, pagtutuli ng puso is yung parang patuloy na paghubog ng Diyos sa katauhang nais niya para sa iyo, para mas magamit ka. Kaya parang kaya in the end yung mga mananampalataya din, although nagkasala, nagkaroon ng problema, maririnig mo pa rin talagang glory to God, salamat sa Panginoon. Na kahit na ibang tao nakikita sila na babaliw na ata yun. Pero parang nakikita ko lang kasi talaga mahal mahal na mahal niya pa rin tayo, eh. Hindi niya hayaang parang maligaw tayo sa sarili nating pagkakilala na Kristiyano ako, naglilingkod ako. Parang sobrang mahal tayo ng Diyos na hindi niya talaga tayo nais mawalay sa puso niya. Kaya patuloy na pinapababa o pinapagpakumbaba ng Diyos maging tayong mga naglilingkod na doon nagpapakita talaga yung intensity ng ah, yung paghahangad mo yung pagpakumbaba mo kasi talagang nagkasala ka talaga. And parang dun mas nagiging strong yung relationship mo sa kanya kasi dun ka mas kumakapit at mas lalo kapag dumidepende sa kanya. Even better than before. Parang yun lang po yung when it comes to the church restoration and mistakes. Parang kung susumahin mo, meron pa rin dakilang bagay na ginagawa ang Diyos kahit na sabihin natin hindi maganda o ano, pero meron pa rin. Yun lang po yung share ko po kasi Yes. ah na nari na gusto ko lang i-share kasi talagang maganda kasi Amen, amen. naranasan ko din, opo. Kaya gusto ko lang po din po talaga i-share na tayo po ay sobrang mahal ng Diyos kahit dinadanas natin yung matinding pagdurusa o sa puso man o sa isip man. Ayun lang po. Salamat. Thank you po kay Lord. Yes, thank you. Yes. Oo, salamat si Sandy.
Lahat po ay welcome na magsalita. Ano po, yun. Kasi ako ay pagod na lang kanina pa ako nagsasalita. Diba? Yan. So, habang nag-iisip po kayo ng itatanong, ito pong lesson na to, naituro ko ng ilang beses sa ano, both sa sa ASCM, no? Ilang beses ko na ito naturo. At this semester meron din ako lesson ng NT survey. Kaya ito pa rin lesson na ito ang tuturo ko. So, um, para lang dagdag na idea para sa atin. Tingnan mo, meron na tayo 6 minutes. Sana hindi pa ho kayo tulog, no? Kasi 6 minutes na lang. Again, siguro na naipabot ko naman yung point ko, no, na gusto mahalaga sa ating Panginoong Hesus yung restoration, nire-restore, gusto yung matulungan natin ang ating mga kapatid na makapanumbalik sila doon sa tamang paggawa. Okay. Tatawag na ako ng mga pangalan, ha. Kuya Jan, sige, Kuya Jan. Ano yun? Kahit anong insight, yung para unmute yan. Opo. Pastor, doon po sa dito pa rin po tayo sa Matthew chapter 18. Yung patungkol po sa sa pagpapatawad sa nagkasala sa iyo, nagkasala sa atin. Kasi dito tinatanong ni Apostol Pedro kung makailang beses niyang patatawarin yung taong nagkasala sa kanya. So napakaganda ng sagot kasi nga sabi rito, hindi lang po 7 beses kundi 70 70 ulit pa nito. Ibig sabihin, pastor, pala nito, kasi kung susumahin natin, kung kuikwentahin po natin habang halimbawa, habang ang isang tao ay nagkakasala sa iyo, kailangan mo rin patawarin ulit ng patawarin. Siguro ang punto nito yung pagpapatawad mo hangga't nabubuhay ka, kapag nagkasala sa iyo yung tao, magpapatawad ka hanggang sa nabubuhay ka. Ibig sabihin, lifetime na magpapatawad ka. Kung hindi lang isang beses na pinatawad mo siya, kundi maraming beses, 77 ulit. So napakarami ng pastor. So napakadindi pala talaga yung tawag dito, yung forgiveness na tinuturo sa atin ng ating Panginoon Hesus. Dito po sa talinghagan tungkol po sa pagpapatawad. So siguro aral din po ito sa atin bilang mananampalataya. Dahil sa totoo lang po, aminin ko, kahit naman yung mga Kristiyano tayo, ang hirap din kung minsan magpatawad. Kapag may mga taong nakasakit sa atin, nagkasala. So, yun po, maganda po maganda po itong aral po sa atin. Ilan po, Pastor? Yes, thank you, Kuya Jan. Huwag natin kakalimutan na ito rin ay may kinalaman doon sa Lord's Prayer, di ba? Doon sa dulo ng Lord's Prayer, sabi, patatawarin yung mga humingi ng tawad pag pinatawad mo yung kapatid. Pero pag hindi mo pinatawad yung kapatid, sinabi dito, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. So, ganun, no? Kung paano nagsasagutan, yung mga talata within the Gospel of Matthew itself. Para nang sa gayon, maalis talaga sa atin yung pride, no? Ma-build up talaga sa atin yung kagaya ng attitude ni Jesus. Kasi, isang bagay na inaavail natin si Jesus, pinapatawad tayo ng paulit-ulit, di ba? Opo. Using Jesus as a model, na bakit hindi natin ito i-apply din natin sa ating kapatid. Alam ko yung mga dynamics ng pag-handle ng ministry, may pagkakaiba yan. Kasi concept sa atin sa Baptist churches, self-governing, self-sustaining, self-propagating. Sorry kung naidagdag ko yun kasi alam ko yung iba sa inyo gusto pang mag-share, no? Pero tayo kasi kinikilala natin yung autonomy ng mga local churches. Ganon din ang autonomy ng BCC Anabu Coastal, ng gawain diyan sa Hugo Perez, yung gawain sa BJC, sa BU, sa Amadeo. Kinikilala natin yung autonomy. Kaya naman in the way, meron tayong pagkakaiba ng pagmamanage ng church. Pero sana ang principle natin ay rooted
doon sa tinuturo ito, mabuting balita. Yan, Teacher Mercy, meron ka gusto i-share? Opo, ang akin naman pas, paano kung yung i-restore mo hindi naman gustong magpa-restore, o di ba?